Alright, maraming salamat na po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Hindi na nga na-approve ang interim release na hinihiling ng kampo ng mga Duterte. Eto na naman ang banat ng ating Vice President na si Sara Duterte sa ICC. O eto, mukha yatang ewan ko na lang. O eto, panoorin po muna natin mga ka-action. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Ma-feel man niya indirectly. Oh, di na tamusali ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD, he's about to turn 81, puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal. Uy, Ginoo ko. Newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba, so di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly maumagid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that now? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no. Hindi siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Vice President Sara Duterte. Anong sabi niya? Gina-prejudge din niya ang ICC. Naku, mukhang pinapalala mo lang ang sitwasyon, Vice. Ito na nga sinabi natin. Kaya nga siguro isa sa mga dahilan, siguro lang. Kaya isa nga siguro sa mga dahilan kung bakit hindi na-approve itong interim release na hinihiling ng kampo ng mga Duterte dahil nga sa sobra namang ingay ng mga Duterte supporters at kung ano-ano na mga patutsada sa ICC. O ito naman si Vice. Tinawag niya na bias political court. Hindi na daw ito court ng justice. Naku po, Vice. Ano, Vice? Tanggap mo na ba talaga? Well, wala tayong magagawa, Vice. Talagang iba talaga ang court ng International Criminal Court. Kumbaga, pantay-pantay ho yan. Walang kinikilingan yan. Diba? Oo. Kaya, ewan ko na lang sa'yo, Vice. Kung Anyway, magsisimula naman yan sa sa February 23. Doon natin malalaman kung tuloy-tuloy na ba ang hearing, di ba? So, kayo mga ka-action, mga kakamping, ano sa tingin nyo ang pahayag nito ni Vice President? Feel nyo ba na parang nawawala na siya ng pag-asa? Feel nyo ba na parang sumusuko na siya? Dyan yung tanong ko sa inyo, Tanong ko lang ho sa inyo yan. Ngayon kung ano po ang
ang nasapil nyo sa sinasabi ni Vice President Sara, i-comment nyo naman po. kasi mabigat ito tinawag niya na bias. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.